Ngayon, balikan lang natin 'to si Lacson. Ngayong wala na si Cabral, sasabihin mo na nakikipagtulungan. Yun naman pala, nakikipagtulungan pala eh. Bakit hindi nyo po sinalang ng sinalang? Ang dami pong impormasyon ni Cabral. Isa pang tanong, di ba una kong tanong, bakit hindi nyo dinamihan yung salang? Nakailan salang po kayo sa mga taga Bulacan? Panay Bulacan, Bulacan. Nanawa, kabisado na nga namin yung mga diskarte ng pananalita ng taga Bulacan. Pati yung alam na, pati yung pagpunta nila sa mga kasino. Ang dami, no? Bakit po yung ibang kontraktor, bakit po yung ibang engineer? Wala kaming alam. Si Cabral po ang pinakamaraming alam. Dahil siya po yung tagatanggap, tagasalo ng mga proponent. Siya po yung mga naglalagay mismo sa NIP. So tukoy niya po kung sino po yung mga politiko na nagpasok po sa NEP. Si Saldico naman, tukoy niya lahat ng mga nag-insert sa BICAM. Tapos na yung kaso. Kung totoo po kayo na nag-iimbestiga, yung kay Saldico tsaka to. Katunayan na hindi kayo nag-iimbestiga. Oh, ano na iniimbestigahan ni Ping Lacson? BIR na. Tumalon eh. Ang dami pa po sa DPWH. Farm to Market Road. Bakit hindi nyo po ginalaw yung Farm to Market Road? Eh wala nang pupuntahan yung pera. Nakakahiya naman na mag-budget ka pa ngayon ng flood control. Wala na bang baha? Actually, iba po talaga sila maglutas ng problema eh. Ang problema natin, flood control. Ayaw ba natin magkaroon ng matigil yung baha? Gusto na lahat ng Pilipino matigil yung baha. Pero dahil masama na yung flood control, wag na tayo mag-budget sa flood control. Tamang hinala na yung tao eh. Pero may baha pa rin. Anong gagawin natin sa baha? Hindi po yung flood control yung pinoproblema natin. Ang pinoproblema po namin, mga Pilipino, ghost project at saka substandard at saka yung mga hindi pinag-aralan. Makapagtayo lang ng flood control, hindi naman pinag-aralan, kaya ngayon lumalabas yung mga flood control, kaya mas malaki po ang baha ngayon. Nung wala pang flood control, malaya pong yung baha. Ngayon may flood control na, lalo pong bumabaha sa mga bahayan. Walang aral-aral eh. Uy, may pera dyan sa flood control. Patayo tayo. Kita nyo, walang big ticket project. Walang mga tulay, walang mga... Bakit? Napunta lahat for the last 3 years, napunta lahat sa flood control. Ngayon, ang solusyon nila, ilipat sa iba. Farm to market naman. Porket hindi tayo nag-imbestiga sa farm to market, o kaya siguro hindi nag-imbestiga sa farm to market eh, para hindi pa masama ang farm to market. Kaya kalokohan lang naganap eh. Hindi natin natuko yung mga mastermind, kaya hindi natigil yung pagnanakaw. Tuloy-tuloy pa po ang pagnanakaw. Wala na lang ngayong flood control. Farm to market naman. So, tignan niyo yan. Lahat may farm to market din. Isa pa pong inaangalan nila noon, program and appropriation. Marami po ako narinig. Sabi nila noon, dyan sa ang program, dyan na nakakapagkarga ng mga nakawan, no, saan program daw. So ito po nung October, pinag-uusapan nila tong budget. Ito po yung mga sinasabi ng mga to. Push to scrap and program appropriation.
Lacson, suportado sina Soto at Gatchalian na alisin ang non-program appropriation sa 2026 budget. Ha? Okay. October 6, no more unprogrammed funds in budget bill, sabi ni Soto. Oh. Kasi nga pinagmumulan ng ng anomalya eh. Ah. Tapos sabi, Soto rejects pork barrel claims in 2026. Lacson says all allocables removed from Senate. Okay. So, kung pakikinggan nyo before yung BICAM, ayaw nila ng unprogram, ayaw nila ng mga allocables, ayaw nila ng mga pork barrel, no? O ano po ang naganap sa BICAM? Wala na po bang pork barrel? Ayan si Libiste. Ano sinasabi ni Libiste? Meron pa rin. Miss Judge, thank you very much sa 100 pesos. In fact, ang pinakamalaki pong budget, si Speaker D. Sumunod na pinakamalaking budget, si Swansing. So, balikan po natin yung pahayag ni BP Inday Sara nung siya po ay bago umalis o nung siya po ay umalis sa DepEd. Sabi niya, kontrolado ng 2 tao ang budget ng Pilipinas, Speaker Martin at saka si Saldico. Ganun na nga ang binintang sa mga pinalitan nila. Wala pong anong tawag yun, yung delikadesa. May issue na nga si Martin at saka si Saldico. Ngayon, pag tinignan nyo yung budget, pinakamalaking budget sa distrito ng bagong speaker at bagong appropriations committee head. Hindi po sa atin ang galing yan. Galing po yan sa PCIJ. Hindi naman nila mapabulaanan kasi pwede namang halongkatin ng kahit sino yan. Pinalitan nyo lang yung pangalan ng speaker eh. Pinalitan nyo lang yung appropriations committee head. Ganun pa rin. Sila pa rin yung may pinakamalaking budget. Hindi po tayo natuto sa nakawan. May program po ba ngayon? May program appropriation. Sabi natin, maralaki. Yung unprogram appropriation ng 2025, yan po, dyan po nagaganap yung mga kurakutan. Di isipin natin. Sino po ba nagpo-pronounce niyan? Tayo ba? Hindi po. Sila Lacson, sila Tito Soto, si Gatchalian. Sila po ang nagsasabi na sa unprogrammed funds. Ayan sila Laila de Lima. Na dyan nagaganap yung mga nakawan. Kasi ang program yan eh. Malaya ka kung paano mo nenokin yan. Malaya kayo kung saan. Hindi po kasi siya naka-itemize. O may pera yan, may perang binigay. Bahala na yung mga nakakaisip kung paano peperahin yan. So sa 2026 budget po, nilakihan pa nila yung unprogrammed appropriation imbis na tanggalin. Ang tawag po dyan, soft pork lang, soft pork. Ngayon po, 243 lang. At 243 billion. Noon pong nakaraan, 15 to 17 billion lang po nagamit. Ngayon po, dinagdagan pa nila, ginawang 243 billion. Mas malaki pa po ng dihamak. Nag-increase po ng 15 times. Imbis na bawasan ninyo yung pagkakataong makapagnakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno, dinagdagan nyo pa yung unprogrammed funds ng times 15. Wala rin po yung mga palabas na mahiya naman kayo. Bakit? Hindi nyo sila napigilan dahil tinigil ng Blue Ribbon Committee, wag na kayo magmalinis, Lacson. Ikaw may pinakamalaking kasalanan dito dahil tinigilan mo yung pag-iimbestiga. Gusto nyong patahimikin. Ano ngayon na nangyari? Tuloy-tuloy.
Magtutuloy pa sa 2026 ang nakawan dahil nilakihan po ninyo yung unprogrammed funds. Kami ba nagsabi na sa unprogrammed funds yan? Kayo rin po eh. Tutol nga kayo, di ba? Tutol kayo sa unprogrammed funds. Gusto nyo zero unprogrammed funds. Talagang daig na daig pala kayo talaga. Pagdating po sa BICAM, talon-talo talaga kayo ng mga congressman. Kung ano ang gusto ng mga congressman, yun ang nasusunod. Yung mga senador, hanggang tokis lang kayo. Wala kayo sa mga congressman. Bago mag-BICAM, pinagmamalaki ng mga senador, wala nang unprogrammed funds. Ayaw nila ng unprogrammed funds. Nung nag-BICAM na, putya, times 15 yung program, unprogrammed funds. Naging 243. Inadapt nila yung sa House na may 243 billion. Bakit po lumaki yung unprogram? Dahil po pinalaki nila, yan yung sinasabi ni Pulong eh. Wala nga flood control. Nilakihan nyo naman yung IX. Nilakihan nyo naman yung MAE-5. Hindi pa po namin alam kung paano nagkakanakawan dyan sa IX at dito sa MAE-5. Pero malamang may nakawan dyan. Paano namin malalaman? Hindi pa nga naiimbestigahan. Flood control pa lang nga, tumalon na eh. Hindi pa tuloy-tuloy. Kung once a week man lang sana nag-iimbestiga, marami na po tayong naimbestigahan. Tapos na siguro yung investigasyon, natukoy na siguro natin. Si Cabral lang isalang nyo na isalang, matutukoy nyo yung mastermind eh. Huli na ang lahat. Wala na si Cabral. Pero Vince Dizon, dapat ilabas mo lahat nung mga datos dyan sa departamento ni Cabral. Kasi pag nawala yan, alam na namin kung bakit ka nilagay dyan. Nariyan listahan ng mga proponents. Nariyan yung listahan ng mga kasabwat. So pag nawala yan, Vince Dizon, alam na namin kung bakit ka nilagay dyan sa DPWH. Para maglinis, hindi para lutasin ang problema ng pagnanakaw.